So, kanina we have discussed about the two change in matter, which is the physical and chemical change. Now, we will discuss naman yung change ng state ng matter. So, ano ba yung state ng matter? We have solid, liquid, and gas. So, ang ibig sabihin natin dito sa change na to is that, halimbawa, paano ba nagiging yung solid nagiging liquid? Or paano ba yung liquid nagiging gas? Or ano yung mga process para yung mga bagay na yun is mag-occur? For example, ano ba yung process? Anong tawag sa process kapag yung solid naging liquid? Tapos yung liquid naging gas, or gas naging liquid, liquid naging solid, or yung solid to gas agad, or gas to solid, and so on. Yun yung mga ibig sabihin natin change in state of matter. So, pero yung changes in matter naman, iba yung physical and chemical. So, that is other idea and this is other idea. Now, let's see kung ano yung mga process sa changes in states of matter. So, yan, we will define temperature sa mahalagang idea and temperature in the changes ng state ng matter. So, ano nga bang nangyayari sa materials when it changes its state, and some examples about the changes in states of matter. So, temperature is a very big factor in changing the state of a matter. So, kagaya ng example ko kanina, we have the ice cube. So, due to hot temperature, yung cube na yon na solid, pwede siyang maging water, which is liquid. And then, pag naman sobrang pinainit, kulo mo pa siya, hanggang sa sobrang kulunan niya siya, magiging gas na siya kasi sisingaw na yung tubig na pinapakulo mo. Diba sa sinaing, may tubig siya pag nagsasaing ka. Pero in later part, nawawala yung tubig. Ibig sabihin, natutuyo na siya. Kasi yung tubig na yon sa sobrang tagal pinakuluan, naging gas na. So, yun yung importance ng temperature in changing a state of matter. So, syempre, pagka nag-change ang material ng kanyang temperature, pwede rin mag-change yung kanyang state. Like, for example, yung mga kahoy na material. So, pag nilagay mo yan sa apoy, mag-aano siya, magiging ash. Diba? Yung mga plastic, matutunaw. Anything na, and also, ganun din, kapag sobrang lamig naman nilagay mo, mag-freeze naman siya. So, yan yung importance ng temperature. So, next is, we have the so, ano nga ba yung changes in state of matter is we have the physical changes that matter undergoes when in transitions from one state to another. So, yun nga, from solid to other state, liquid to other state, and so on, vice versa. Next is, so, melting is the process by which a solid is heated and transformed into a liquid. So, pag melting, tinutunaw mo yung isang solid na bagay, pwede siyang maging in liquid form. So, syempre, kapag ang temperature ng material reaches its melting point. So, sabi nga natin, napakahalaga ng temperature in changing the state of matter. So, here are some examples of melting. So, yung candle, pagka masyado nang mainit yung apoy or matagal na siyang naka-open, di ba, natutunaw siya. Same din kay ice cube. So, this is the picture of melting. Next is we have freezing. Ito naman yung process which in the liquid ay palalamigin mo para maging solid siya. So, from solid to liquid, melting ang tawag. Pero pag liquid to solid, that is called freezing. Okay? So, meron siyang tinatawag na freezing point. So, si melting point, and freezing is the freezing point. So, here are some examples of freezing. So, for example, yung juice na gagawin mong popsicles. And then, from liquid juice, naging popsicle siya kasi pinreeze mo. Then, water, nagiging ice cubes. Yan. So, those are examples of freezing. Next is, we have evaporation. So, this is the process by which a liquid is heated and transformed into a gas. So, this time naman, kung kanina, melting is solid to liquid. Pag liquid to solid, we have the freezing. Ngayon, liquid to gas, we have the evaporation. So, pag sobrang hinit mo ang isang liquid, siya ay nag-evaporate, kaya siya ay nagiging gas. So, this occurs when the temperature of the material reaches its
boiling point. So, pagka tayo ay freezing, so melting point sa melting, freezing point kay freezing, pag evaporation, inaabot niya yung boiling point niya. Okay? So, this is the examples of evaporation. So, pag nagbo-boil ka ng water, yung sabi nga natin sa sinaing, di ba? Yung pag sobrang tagal na nasa tubig or pinapainit ang tubig, nagkakaroon siya ng singaw. Kaya tingnan mo, pag nagpapakulo tayo ng tubig, tas iniwan mo siya ng matagal, minsan, di ba, natutuyo siya or kaya nababawasan yung tubig na pinapainit mo. It's because of the evaporation. And then, pag nagpapatuyo tayo ng clothes, so inaabsorb ng heat ng sun, yung water na nasa damit natin, kaya siya natutuyo. So, ibig sabihin, yung tubig na nandun sa damit, nag-evaporate siya sa atmosphere at yun ang nagiging idea natin. Yung liquid doon, nagiging gas na siya. So, condensation naman, so from gas, nagiging liquid. So, again, solid to liquid, melting. Liquid to solid, freezing. Pag liquid to gas, that is evaporation, and gas to liquid naman is the condensation. So, condensation process, okay, kini-cool down siya, and syempre, meron tayong tinatawag na condensation point. So, yan yung mga, kumbaga may mga limit siya na kung saan nagiging, pag umabot siya sa condensation point niya, yung liquid nagiging condense hanggang sa yung gas nagko-condense siya hanggang sa mag-form siya ng liquid. Okay, so example nun ay formation of dewdrops and then formation of clouds. So, di ba, alam niyo yung hamog? Alam naman natin yung hamog, di ba, in an essence, that is in gas form. Pero once na naipon siya sa isang bagay, kagaya ito, nagkaroon ng sa mga, di ba, nahamugan halimbawa ang isang dahon, yan. Nagkakaroon siya ng mga water droplets. Then, yung formation of clouds. So, in the process ng formation ng pag-raining, yan, precipitation, or water cycle kung tawagin natin, meron dyan condensation. So, ang form ng clouds is a process of condensation. Bakit? Kasi clouds is in liquid form. Puro water yung mga clouds natin. Na kaya nga, di ba, pag naipon na yung mga clouds na yan, doon nabubuhos yung ulan. Nagiging liquid na yung form natin. Okay? So, ngayon, so that is the idea of condensation. So, other example, syempre, halimbawa, di ba, pag may mahinip kang hininga, tapos hinipan mo doon sa may, tawag dito, sa salamin, halimbawa, tapos sobrang tagal, na-close siya, di ba, minsan parang nagmamasa-masa siya. So, that is an example of condensation. So, here are some questions that I want you to answer. So, what are the other examples of matter changing its state? So, magbigay ka ng mga scenario. Ano pa ba yung mga instances na nagkakaroon ng ang matter ay nag-change ng state. So, mamili ka lang dyan kung solid to liquid, liquid to solid, liquid to gas, or gas to liquid. So, now you have to check your understanding. I want you to answer these 3 questions also. So, these are essay form. Yung kanina, isa-send ko naman sa'yo yung mga PowerPoints para mas makuha mo yung tanong, and if you have to follow up, then yan yun. So, I hope you understand this. So, I will try to see kung magiging effective sa atin kung ganito na video recording na lang muna ang isa-send ko. And then, mga konting sasagutan for your activities. And then, if this will become effective, so magiging possible na hindi lang tayo one topic for a day. So, para hindi lang 1 hour per day. So, yan yung ating mga gagawin. I hope that you understand the matter and the changes in state of matter. So, ano nga ulit yung matter? Matter is anything that has mass and occupies space. Meron tayong 3 state of matter, the solid, liquid, and gas. Solid has compact particles. Liquid, medyo loose ang particles. And gas ay freely naman. Masyadong hiwa-hiwalay. Solid,
meron siyang volume and definite volume and shape. Liquid, meron siyang definite volume, pero yung shape niya depende sa container niya. And then liquid doesn't have gas doesn't have any definite shape or definite volume. Pero na-occupy niya rin yung container na paglalagay niya. And of course, temperature is napakahalaga sa pag-change ng state ng matter. So first is we have the melting. So melting is from solid to liquid. Then freezing, liquid to solid. Yung evaporation naman, liquid to gas, and condensation, gas to liquid. And of course, meron silang sa melting point. Sa freezing point, evaporation is the boiling point, and then condensation is the condensing point. So, napakahalaga ng mga bagay na yan to understand matter because these are the basic idea of matter. I hope that you understand our lessons and I hope that you will answer the following questions. For this day, I will give you this one and I won't call na muna later. So let's check if we can do this. If you cannot understand anything, message me na lang and then I will gladly answer your inquiries or your questions. So that's all for this last lesson and topic. Let's pray muna, no? Let's bow our head and close our eyes. Let's pray. Lord, thank you for this day. Thank you for the wisdom. And thank you for giving us the chance to learn from you and to learn things about your universe, Lord. We ask for your forgiveness. Cleanse us from our sins. In Jesus' name, this all we pray. Amen. So thank you so much and see you next time.